Ang mapa na ito ay proof na ang Scarborough Shoal ay parte ng Pilipinas. Oh, look what's behind me. Ito yung mother of all Philippine maps. Tara, kilalanin natin ang Murillo Velarde 1734 map na andito ngayon sa National Library of the Philippines. Yes, 290 years old na ang mapang ito. It is now known by the name of its cartographer, ang Kastilang Jesuit priest na si Pedro Murillo Velarde. Pilipino ang gumuhit sa kanya, si Francisco Suarez. Pilipino rin ang nag-engrave, si Nicolas de la Cruz Bagay. It is an amazing work of art. May mga eksenang nakadrawing na nagpapakita ng buhay sa Pilipinas noong time na yon. Kita mo dito yung mga sinasaka at mga inaani ng mga ancestors natin. Pati na rin yung mga key waterways sa bansa noon. Kita mo rin yung pagiging major trading hub ng Pilipinas. And look, may Chinese traders pa nga. So alam nila. Charot. Anyway, ito ang importante sa atin ngayon. On the left, you'll see a tiny feature which we will zoom into. There you go. Panakot. Nakilala natin ngayon as Scarborough Shoal, Panatag Shoal, or Bajo de Masinloc. Ang original na pangalan ng mapang ito ay Carta Hidrográfica de las Islas Filipinas. Kung ang Spanish colony na Las Islas Filipinas ang basis ng modern Philippines, then malinaw sa mapang ito na kasama doon ang Panakot or Scarborough Shoal. 1734 pa lang, parte na siya ng mapa ng Pilipinas. Kaya, nung nag-arbitration ang Pilipinas laban sa China noong 2013, ginamit natin ang mapa na ito to support our claim over Scarborough Shoal. But, to be clear, the 2016 Arbitral Award did not say that Scarborough is exclusively ours dahil hindi ito saklaw ng powers ng tribunal na iyon. In-explain ko na siya sa ibang video, you'll see the link below. Anyway, until 2012, yung mapang ito was locked away in the basement of an English countryside castle where, fun fact, the Harry Potter movies were filmed. Severe flooding in the castle eventually forced the Duke of Northumberland to sell several heirlooms, including this map. Through bidding and for a price of at least 12 million pesos, binili ito ng Pilipinong businessman na si Mel Velarde, and after proving that it was not part of British patrimony, he was finally able to bring it home dito sa Pilipinas.